Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang kakaibang bagay tungkol sa katahimikan sa digital na panahon. Nabubuhay tayo sa mundong halos lahat ay ibinabahagi, mga kaarawan, tasa ng kape, paglubog ng araw, luha, tawa, kahit sakit na tinapalan ng mga filter. Pero may ilang taong nananatiling lubos na invisible o di nakikita. Tahimik silang nagsuscroll, malalim magmasid, pero bihirang-bihira o minsan ay hindi kailanman nagpo-post. Baka may kilala kang ganun. Baka ikaw mismo ay ganun. At narito ang tanong na palaging gumugulo sa isip ng marami. Bakit? Bakit pipiliin ng isang tao na manatiling hindi nakikita sa mundong tila sumisigaw para sa atensyon? Madaling isipin na ang mga hindi nagpo-post ay mahiyain o introverted. Pero hindi yon ang buong larawan. Sa ilalim ng katahimikan, may mas malalim na psikolohiya. Isang psikolohiyang nagsasalita tungkol sa likas na pagkatao natin, kung paano natin nakikita ang sarili, at ang tahimik na pag-aaklas laban sa kulturang hayok sa pagiging visible. Kasi sa iba sa atin, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay control. Ito ang kapangyarihang piliin kung ano ang hindi malalaman ng mundo. Dahil aminin man natin o hindi, binago na ng social media kung paano natin tinatanaw ang sarili. Ginagantimpala nito ang pagpapakita, pinupuri ang ingay at kadalasan ang mga nananatili sa anino ang siyang nakakakita ng lahat ng mas malinaw. Pinagmamasdan nila ng hindi kailangang makisali, nag-iisip muna bago tumugon, nag-aanalisa bago humusga. Natuklasan ng mga psychologist ang isang kamanghamanghang bagay. Ang mga taong bihirang mag-post ay madalas may mas mataas na antas ng pagpipigil, malalim na pagkilala sa sarili at kalayaan sa emosyon. Hindi sila madaling maapektuhan ng pagkukumpara sa iba at panlabas na balidasyon. Sa madaling salita, hindi nila sinusubukang patunayan kung sino sila. Sinusubukan nilang unawain ito. At sa mundong nalulunod sa kung tawagin ay performance, bihira yon. Dahil aminin natin, karamihan ng mga pinopost natin ay hindi lang komunikasyon, kundi pagbuo ng pagkakakilanlan o identity. Isa itong pagsubok para sa pagtanggap ng iba. Bawat caption, bawat litrato, bawat status update ay nagsasabing, ito ako, aprobado mo ba? Pero kapag tumigil ka sa pagpo-post, may nagbabago. Unti-unting humihiwalay ang halaga mo sa digital na mundo. Hindi ka na nag-iisip sa anyo ng caption, nagsisimula mo muling maranasan ang mga sandali para sa sarili mo at hindi para sa atensyon sa social media. At iyon ang psikolohiyang bumabalot sa maraming taong hindi nagpo-post. Hinahanap nila ang pagiging totoo sa mundong parang lahat ay pinaplano, pinepeke at pinipintahan. Hindi nila kinamumuhian ang social media. Hindi lang nila makita ang sarili nila doon. Hindi ito pagiging anti-technology o anti-social. Ito ay pagtangging gawing highlights ang buhay. Dahil kapag nakita mong gaano kadaling manipulahin ang persepsyon, mas napapahalagahan mo ang mga bagay na hindi kayang i-post. Katahimikan, lalim, imperpeksyon, katotohanan. Para sa ilan, ang desisyon na tumigil mag-post ay galing sa emosyonal na pagkapagod. Dati silang nagbabahagi ng lahat hanggang sa dumating ang araw na hindi na totoo ang pakiramdam para sa kanila. Naramdaman nilang tuwing may magandang nangyari at ibinahagi nila, may di nakikitang pressure na higitan pa yon sa susunod. Hindi na sila nabubuhay, nagpe-perform na sila. Kaya siguro tumigil sila. Tahimik, walang announcement, unti-unting naglaho sa feed. Pero madalas may maling akala ang mga tao. Ang hindi pagpo-post ay hindi ibig sabihin na walang nararamdaman. Hindi ibig sabihin na hindi sila nagmamalasakit. Madalas sila'y masyadong nagmamalasakit sa presensya, sa kahulugan, sa pagprotekta sa mga bagay na sagrado. May konsepto sa psikolohiya na kung tawagin ay psychological ownership, ang pakiramdam na ang isang bagay ay pag-aari mo ng malalim tulad ng alaala, karanasan at sandali.
At kapag pinost mo ito, parang unti-unting nababawasan ang pag-aari mo rito. Nagiging pagmamay-ari na ito ng lahat, bukas para husgahan, para maliin, para pagtawanan. Kaya ang mga hindi nagpo-post ay madalas na binabantayan ang pag-aari nila sa mismong buhay nila. Itinatago nila ang mga sandali, malinis, pribado, hindi mababahiran. At marahil hindi iyon kalungkutan, hindi iyon paglayo. Baka iyon ay isang tahimik na uri ng kalayaan. Isipin mo, kailan ka huling may ginawa na makabuluhan at hindi mo naisip i-post? Kailan ka huling tumawa, umiyak, nagtagumpay at hindi mo inisip ang camera? Ang instinct na i-share ang lahat hindi natural. Kinondisyon lang tayo. Isang dekada ng likes, shares at dopamine loops ang nagsanay sa utak nating tratuhin ang tinatawag na validation bilang makabuluhan. Kaya kapag may taong nakakalabas sa siklong yon, para itong rebelyon, pero isa rin itong pagpapagaling. Nire-recover nila ang simpleng kaligayahan na gawin ang mga bagay para sa sarili nila. Pagluluto ng hindi kinukunan, pagbabiyahe ng walang tag, pagdama ng walang paliwanag. Doon may nagigising. Isang uri ng self-awareness na hindi nangangailangan ng audience. Pero hindi lahat ng hindi nagpo-post ay payapa. May ilan na hinahabol ng takot. Takot ma-judge, ma-reject o ma-misinterpret. May uri ng kaba na tinatawag na self-presentational pressure, ang pakiramdam na lagi kang pinapanood kahit hindi naman. Nakakapagod yon. Kaya ang iba ay umaatras. Hindi dahil ayaw nilang makipag-ugnayan, kundi dahil masyadong mataas ang presyo ng pagiging kita ng lahat. Gusto nilang makita pero ng tunay hindi lang mababaw. Madalas pa nga, ang pinakatahimik online ang madalas may pinakamalakas na mundo sa loob. Hindi sila absent, umaapaw sila. Pinipili lang nila ang katahimikan kaysa palabas. At may pilosopikal na lalim ang katahimikang yun. Sa mundong laging nagsasabing, tingnan mo ako, ang pagpili ng invisibility ay nagiging paraan ng pagbibigay kahulugan sa sarili. Para itong sinasabing, umiiral ako kahit hindi mo ako nakikita. Dumaan sila at tumingin sa buhay ng iba, nakangiti, minsang nasasaktan, pero hindi sila nagpo-project dahil alam nila ang hindi alam ng marami. Hindi lahat ng nararanasan ay dapat saksihan ng mundo. Ang pinakamalalim na paglago, paghilom at pagbabago ay nangyayari ng tahimik, hindi nakapost. At kapag naranasan mo na ang mga pribadong pagbabagong yun, malalaman mong ang pagiging unseen ay hindi pagiging walang kabuluhan. Doon madalas nabubuo ang pagkatao, hindi ipinapakita kundi iniintindi. At narito ang kabalintunaan. Dinisenyo ang social media para pag-ugnayin tayo, pero mas madalas ay nararamdaman nating tayo ay nag-iisa. Kapag hindi ka nagpo-post, tumitigil ka sa paghabol ng digital closeness at sinisimulan mong buuin muli ang tunay na koneksyon. Makikita mo kung sino ang kumokonekta sa'yo kahit walang update. Sino ang nakakaalala sa'yo kahit walang paalala. Ang ganitong koneksyon, walang arte, hindi naka-broadcast, ay mas mabigat, mas mainit, mas totoo. At ang mga hindi nagpo-post, doon sila nakatira sa espasyong yon. Gumagawa ng relasyon na hindi kailangang patunayan. Hinahayaan ang buhay na umikot ng hindi ginagawang content. Bahagi rin ito ng identity security, ang kakayahang maging ikaw kahit walang nakatingin. Kapag komportable ka sa sarili mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para sa self-worth. Hindi ito kayabangan, bagkus ay kapayapaan. Ang mga taong hindi nagpo-post ang madalas may pinakamakabuluhang kwento. Pero itinatabi nila yon para sa mga sandaling magkatapat kayo, hindi magkatapat sa screen. Dahil ang tunay na koneksyon para sa kanila ay nasa katahimikang magkakasama, sa tinginang nagtatagpo, sa tawanan na hindi kailangan ng saksi. Sila ang mga taong may dalang mga mundo sa loob. Tahimik na nagmamasid, malalim mag-isip. Hindi nila kailangan ng palakpak ng mundo, kailangan lang nilang mabuhay. At marahil sa mundong sabik na sabik makita, ang katahimikan nila ay hindi kahinaan, isang salamin ito.
Paalala na hindi lahat ng makahulugan ay dapat ibahagi, na minsan ang pinakatunay na pagpapahayag ng sarili ay ang pagpili na itago ito. Dahil sa dulo, hindi tayo ginawa para mag-perform para sa iba. Ginawa tayo para maging tao. At ang mga hindi nagpo-post araw-araw sa kanilang tahimik, hindi naka-filter at magandang invisibility, ipinapaalala nila ito.